So, ayan. Hello! Welcome to our channel, mga ka-Republic. So, ngayon, manonood tayo at magre-react na rin for sure ng video ni Harry Roque. Actually, makalat ata to. Trending na trending ata to eh. Marami silang maaanghang at mga patutsada kay President Marcos. Marami tong mga words na ayan. So, panoorin natin kung bakit sila gigil na gigil sa video na to. Kung ano ang mga dahilan nila. Kung bakit sila humantong sa ganito, no? I think si Harry Roque ata is din to kay Marcos nung una eh, di ba? Kung di ako nagkakamali, sinuportahan niya rin to si Marcos. But anyway, check natin. Check natin kung bakit siya parang bumaliktad. Ano yung rason niya? Tingnan natin. Galing kay Presidente Rodrigo Roa Duterte! 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 Isang mainit na pagbati galing kay Vice President Sara Duterte! 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 Isang mainit na pagbati sa mga nagdurusang mga Pilipino sa mahal nating Republika ng Pilipinas! Hustisya! 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 Makasaysayan po ang gabing ito dahil dito sa Los Angeles, kasama nga namang nanonood sa Pilipinas sa pamamagitan ng Facebook, kayo po ang maghuhusga kung bangag ba ang presidente! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Ngayong gabi po, matitig Sobra ang galit. Grabe. Tigil na ang chismis na bangag siya dahil ngayong gabi ilalatag ang ebidensya! Yes! Handa na ba kayong maghusga? Diyang mga nasa Pilipinas na nanonood sa SMNI, handa na ba kayong maghusga? Handa na! At kapag napatunayan na bangag, handa na ba kayong magpatansik sa bangag na presidente? Grabe yung bangag. Grabe yun. Pero bago tayo maghusga, narito po tayo dahil tayo pong lahat ay maisog, lahat po tayo ay matapang! Paano ba ho nagsimula ang maisog? Gaya ninyo po, isa rin ako sa nabudol. Hindi lang po ako nabudol. Umakyat pa ako sa entablado niya, sumigaw, Marcos Duterte Uniteam! Sa totoo lang po, napakahirap nung desisyon na yon dahil ako po ay kaanak ni Jovito Salonga na naghabol sa tagong nakaw na yaman ng mga Marcoses. Ang daming nagtanong, Hari, paano mo magagawa sa angka natin yan ng ating kalaban na Marcos, sinuportahan mo ngayong eleksyon nito? Dalawang kadahilanan po yan. Actually, ako din. Nagtaka rin ako bakit siya nandoon. At niya sinuportahan. Akala ko si Sara lang ang susuportahan niya. Unang-una, kinikilala ko pong leader ang Inday Sara Duterte. Noong mga panahon na yon, ang sabi ni Tatay Digong, huwag kang tatakbo kasama yung Marcos na yan, weak leader yan,
durugista pa. Pero ako naman, dahil naniniwala ako na dapat suportahan ang ating leader, sumunod ako kay Inday Sara Duterte dahil ayaw ko namang maiwang nag-iisa si Sara Duterte kasama ang mga pula na Marcos. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Ang pangalawang kadahilanan, gaya ni Super Ate to the President Amy Marcos, naniwala ko na kung mapagbibigyan sila ng pangalawang pagkakataon, lilinisin nila ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Ako din. Oo, ganon. Pero tayo po, kayo, ako, nabudol dahil imbis na linisin ang pangalan ng mga Marcos, ang nangyari, inulit lamang ang kasaysayan. Ano ba ang ginawa ni Marcos Sr. nung siya ay patapos na ng termino niya? Siya nagdeklara ng martial law, binaliwala ang 1935 Constitution, ipinako ang Senado at tinambakan ng mga tuta sa Supreme Court. Ang Marcos Jr., anong ginawa matapos lamang ang isang taon na termino? Di ba siya ay nagnais na baguhin ang saligang batas? Nagnais na naman siya ng Marcos Forever. At habang bata pang anak niya, ninais niya ang susunod na mamuno ay isang tambaluslos. Boboto, lilinisin nila ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero tayo po, kayo, ako, nabudol dahil imbis na linisin ang pangalan ng mga Marcos, ang nangyari, inulit lamang ang kasaysayan. Ano ba ang ginawa ni Marcos Sr. nung siya ay patapos na ng termino niya? Siya nagdeklara ng martial law, binaliwala ang 1935 Constitution, ipinako ang Senado at tinambakan ng mga tuta sa Supreme Court. Ang Marcos Jr., anong ginawa matapos lamang ang isang taon na termino? Di ba siya ay nagnais na baguhin ang saligang batas? Nagnais na naman siya ng Marcos Forever. At habang bata pang anak niya, ninais niya ang susunod na mamuno ay isang tambaluslos. Boboto ba kayo sa tambaluslos? Baka naman ang LA boboto sa tambaluslos. Hindi! At ang kanilang pamamaraan sa pamamagitan daw ng charter change. Ang tawag nila People's Initiative. Anong ginawa nila? Ginamit nilang ayuda ang kaba ng bayan. Panlilin lang akala ng taong bayan. Pumipirma sa ayuda. Yun pala, pinipirmahan lagda para sa Politicos Initiative. Budol pala! Budol pala! Budol pala! Budol pala! Budol pala! Ang kanilang pamamaraan dahil alam nila na ang mga senador merong mandato sa buong bayang Pilipinas. Ang pagbabago ng saligang batas dapat manaig lamang ang tropa ni Tambaluslos sa Kamara sa pamamagitan ng voting jointly at hindi voting separately. Kapag voting jointly, ang 24 senador walang laban sa 330 na kongresista. Pero pumalag po tayo. Ang sabi natin, hindi kami papayag. Ang sabi ni Tatay Digong, kung magkakaroon ng pagbago sa saligang batas, hindi dapat makinabang ang mga nakaluklok sa pwesto ngayon. Tama naman yun. Tama yun. No to cha-cha! No to cha-cha! No to cha-cha! No to cha-cha! No! Wala pa pong isang taon. Ang pangako ni Junior, pagkakaisa sa Uniteam.
Wala pang isang taon dahil nga po banta ang Inday Sara Duterte sa pagiging pinuno ng bayan. Wala pa pong isang taon ang pangako ni Junior, pagkakaisa sa Uniteam. Wala pang isang taon dahil nga po banta ang Inday Sara Duterte sa pagiging pinuno ng bayan at hindi mananalo ang tambaluslos laban sa kanya. Ang ginawa, inatake ang Sara Duterte, pinahiya ang pagkatao, tinapisan pa ang budget. Yan ba ang pagkakaisa? At hindi po dyan nagtapos ang kwento ni Marcos Jr. sa kauna-unahang taon niya. Dahil gaya ng kanyang ama, zero tolerance. Pag tumakbo talaga si Sara, for sure talaga mananalo yun. Dahil sobrang lakas pa rin talaga ng Duterte until now. Sakripisismo. Ang mga SMNI anchor, si Ka Eric at si Lorraine Bador, nagtanong lamang, totoo ba, Mr. Tambaluslos, na bilyones na ang nagastos mo sa iyong pagbabiyahe? Kinulong sa Kongreso, gaya ng kinulong ang lahat ng oposisyon sa panahon ng martial law ni Marcos Sr. Justisya! 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 Ang kaisa-isang istasyon na tumakilik sa kandidatura ng Marcos Jr., ang kaisa-isang istasyon na pinagkatiwalaan para sumapi sa debato ang Marcos Jr., ang SMNI, ipinasara, tinanggalan ng prangkisa, gaya rin ng ginawa ni Marcos Sr. At ang kaalyado ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na isang pastor na nangangalang Apollo Kibuloy, ngayon hinahunting na parang terorista. Justisya! 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 Malinaw, mga kababayan sa LA, hindi niya ninais na linisin ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang talagang pakay, maulit ang Marcos forever muli. Papayag ba kayo? Hindi! Papayag ba kayo? Hindi! Pero hindi lang yan po ang dahilan, kaya tayo lahat ngayon ay maisog. Meron din tayong tinatawag na TAPS. Anong ibig sabihin ng TAPS? Letter T, transparency. Ano ba ang ibig sabihin ng transparency? Ito po ay bagong karapatang pantao. Asang-ayon sa 1987 Constitution, ang taong bayan, ako at ikaw, may karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero nang tinanong siya tungkol sa PIDEA leaks, anong sinabi ni Junior? I will not dignify that with a response. Naulit at tinanong, ano naman ang kanyang kasagutan? Ha, 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 ha. Tama ba yan? Ang tanong, drug addict ka ba? Ang sagot, ha, 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 ha. Well, ngayong gabi, Mr. President, dahil ayaw mong sumagot, taong bayan ang maghuhusga, ang buong mundo maghuhusga kung ikaw ay bangag! Bongbong Bangag! Bongbong Bangag! Bongbong Bangag! Bongbong Bangag! Sino ba? Grabe. Grabe talaga yung bangag, ah. Grabe talaga yung guy. Ang nasa tamang pag-iisip na makikipaggera sa pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig? Sino ba ang nasa tamang pag-iisip na makikipaggera sa numero unong trading partner ng Pilipinas na sa panahon ni Pangulong Duterte, siya rin ang isa sa pinakamalaking namumuhunan sa Pilipinas? Sino ang nasa tamang pag-iisip na makikipaggera sa isang bansa na nung panahon ni Presidente Duterte pinanggagalingan ng pinakamaraming... Alam nyo, grabe to. Kung gerahin tayo ng China, naku, wala talaga tayong laban. Naku.
iniisip ko pa lang, kawawa mga bata. Grabe. Hindi ko alam kung anong iniisip na itong ano natin, pero para na lang sa bata ba? Para na lang sa bata. Kung iisipin mo kung magkakagera, wala talaga tayong laban. Diyos ko, ano mangyayari sa atin? Kawawa ang mga bata. Nako. Turista, sino ba ang nasa tamang pag-iisip na imbis na atupagin ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, ang kakulungan ng Tama, sobra pang taas ng bilihin ngayon. Actually, yung dollars ngayon ata, nasa 58 point something na ang 1 USD dollars. Sobrang taas na. Sobrang taas. And hindi na rin talaga maganda yun. Lahat ng bilihin, ang tataas na din. Ano ba? Ano ba? Ay. trabaho, ang mababang sweldo, walang ginawa. Kung hindi maglamyerda na maglamyerda, magparty na magparty, magpasunso, magparty. Tama ba yan? Hindi! Ikasibangag! 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 Kaya nga po, Grabe talaga yung bangangga. Grabe. ang sigaw ng taong bayan, transparency, bangag ka ba? Ang A para sa accountability. Hindi po dapat na ang mga kurakot, ang mga smugglers, hindi po napaparusahan. Kilala niyo ba si Montulfo, ang dating mamamahayag? Yes! Tinanggal po siya sa kanyang periodiko dahil nung minsan linathala niya ng hari ng smuggler ay walang iba kung hindi ang kapatid ni Lisa Araneta Marcos. Nagkaroon ba ng investigasyon? Nagkaroon ba ng pagpaparusa? Tignan niyo ang ginawa niya sa asukal. Nagrekomenda ang tatlong malapit na kaibigan, walang sugar order na nanggaling sa National Sugar Commission. Bago natin nalaman, nandyan na ang pag-angkat, wala pang sugar order. At ang nag-angkat, ang tatlo ring malapit na kaibigan na nagrekomenda na mag-angkat ng asukal. Dahilan kung bakit nagutom ang mga magsasaka ng asukal sa Negros. Tama ba yan? Ano ang dapat gawin sa kurap? Hindi nyo nasagot. Ano? Saan dapat dalhin ang mga kurap? Saan dapat dalhin? Mahina ang boses nyo, kaya tuloy, nakakawala sila. Saan sila dadalhin? Wag naman, baka magalit si Kristo pag pinakot sila sa krus. At ano naman ang ibig sabihin natin sa peace and security sa TAPS? Unang-una, ayaw natin ang giyera. Dahil sa kasaysayan ng Pilipinas, alam natin, matapos ang pangalawang pandaigdigan digmaan, ang Pilipinas ang pangalawang pinakanasirang syudad sa buong mundo, kasunod lamang ang Warsaw. Gusto nyo bang mangyari muli yan sa ating kasaysayan? Siyempre hindi na, no? Sino bang may gusto? Kung sila ay magkakagera dahil Yung sa Palestine nga, sobra. Yung mga bata doon, nako, hindi ko alam. Nakakatakot pag nangyari yun dito sa atin. Diyos ko. Tapos ang laki ng kalaban natin, magiging kalaban natin, nako, hindi talaga okay. Wala talaga tayong laban doon. Mamamatay lang lahat, marami dito. Lahat ng mga buildings natin, masisira lang nang walang kalaban-laban. Alam mo yun? Ang hirap nun. gustuhan ng kanilang amo, dapat dito sa Amerika sila magera, wag sa Pilipinas. Tama! Pilipinas, no to war! Pilipinas, no to war! In Philippines. At syempre,
ang nais ni Kuting. Thank you very much, Maharlika, dahil you have expanded our vocabulary from gurgur to addictus benedictus to Kuting to ano ba yung Lisa Sinamis, Tanas. ano yun? Lisatanas! Liza Santamas. Puting Siya po ahas! ay vocabulary icon. Kinikilala ngayon ng Oxford Dictionary. Bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan sa mga terorista na siya na mismo ang nasabi na napulbos na natin? Bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan sa mga nangingidnap, mga nangongotong ng revolutionary tax, pumapatay ng kapwa Pilipino, nangingidnap? Bakit ka makikipag-usap sa kapayapaan na binansagan ng Amerika, ng Europa, ng Pilipinas na isang teroristang grupo? Nakikipag-usap ba sa terorista? Mabuti na lang, dalawa sa kanila, Satur Ocampo at Franz Castro, na-convict bilang kidnappers. Ikulong na yan! 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 Ito po ngayon ang mga kadahilanan kung bakit tayo nagtitipon-tipon. At napaka-importante po ng papel ng ating mga kababayan dito sa Amerika dahil ang katotohanan, kung wala po kayong mga OFW, lubog na po ang ekonomiya ng Pilipinas. Kayo lang po ang nagpapalutang sa ating ekonomiya, sa inyong mga padala. Kayo lang po ang pag-asa ng Pilipinas na hindi na tuluyang magutom ang ating mga kababayan. May pag-asa pa! 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 2 taon matapos maging presidente si Kuting, anong nangyari sa ekonomiya? Sabi ng Moody's Credit Rating Agency, sa panahon ni Duterte, ang Pilipinas ay darling economy ng Asia. Ngayon, sa ilalim ni Kuting, we are the worst underperforming economy in Asia. Ang piso, isa po sa pinakamahinang currency ngayon sa buong daigdig. Ang Maynila, ika-5 pinakadelikadong lugar sa mundo. Ang presyo ng bigas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagkagutom, pinakamatindi sa kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Sobra na! Alis na! Sobra na! Alis na! Sobra na! Alis na! At ano ngayon ang kanyang pagmamalaki sa kanyang pangalawang sona? Mabuti na lang si Inday Sara Duterte, mas binabuting maging designated survivor kesa makinig sa kasinungalingan ni Kuting. Inday Sara Sidarna! Sara Sidarna! Pero huwag po tayo mawala ng pag-asa. Dahil sa kasaysayan ng Pilipinas, 2 beses na po tayo nagpatalsik ng swail na presidente. At darating pa po ang pangatlong pagkakataon dahil sa ngayon, maghuhusga na ang taong bayan. Itaboy na yan! Ituloy na yan! Ituloy na yan! Ituloy na yan! Kaya nga po, maski ang mga gaya ko na ginugurgor, sinisiraan ang pagkatao, nakatayo pa rin, taas noo, nagsasabi, huhusgarin kami, patatalsikin ka rin namin. Hustisya! Ang gaya, Disya! ang gaya ni Glenn Chong, 6 na disbarment cases, nakatayo pa rin, nakikibaka at nagsasabi, patatalsikin ka namin, sasampan pa rin siya dun sa isa. At syempre, si Maharlika, na pangatlo ng demanda, gamit pa ang abogado ni Johnny Depp, bilyong-bilyong piso ang ginagastos.
nakatayo pa rin, lumalaban at nagsasabi, maninindigan ako dahil ako ay maisog. Ito pong mga kadahilanan, kaya tayong lahat ay maisog. Dahil kung hindi po, tuluyan ng lulubog ang mahal nating bayang Republika ng Pilipinas. Huwag po kayo mag-alala. Pag tayo ay magdesisyon, patalsikin ng presidente, ang sabi ng Korte Suprema, yan po ay legal. Dahil ang tunay na soberenya nasa kamay ng taong bayan. So ngayong gabi, LA, buong Pilipinas, maghusga na kayo matapos makita ang ebidensya. Ang tanong, Bongbong Marcos, bangag ka ba? Bongbong bangag! Bongbong bangag! Bongbong bangag! Bongbong bangag! Bongbong bangag! Di na po ko magtatagal dahil maya-maya lamang ang mga mahistrado na binubuo ng sambayanang Pilipino, makikita ang ebidensya at sila ay maghuhusga. Maraming salamat po. Mabuhay si Presidente Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay! Duterte! 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 Mabuhay Duterte! ang Ang alam ko, may video dito na pinakita eh. Yung video na yun, parang, ewan ko kung edited ba yun or ano. Or totoo. Na nagda-drug siya. But anyway, tingnan din natin yan next time. Next reaction video. sunod na Presidente ng Pilipinas, Inday Sara Duterte! Inday! Yan. Sana nga tumakbo nga si Sara next. Kasi for sure, mananalo siya. Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Alin kay President... So, ayun na nga, no. Napanood na natin ang kanilang video o rally sa Amerika. At yung mga rason nila kung bakit sila galit na galit sa ating presidente. At kung bakit at kung anong rason ni Harry Roque kung bakit siya bumaliktad ngayon. Kasi nung una nga is kampi siya o partido siya. Isa sa mga sinuportahan niya si President Marcos. Yun. Tapos, kung ano yung mga possible na nangyayari sa bansa ngayon. Siyempre, relate tayo sa possible na war sa bansa natin sa China. Which is dapat hindi na mangyari kasi iba na ngayon eh. Iba na yung panahon ngayon. Diyos ko, pag nakikita ko nga yung mga video or mga pictures sa Palestine, yung mga bata, hindi talaga. Sobrang nakakaawa. And to think na mangyari yun sa atin, sana naman hindi talaga, no? And yung mga bilihin ngayon, sobrang tataas din. So, syempre, taong bayan pa rin naman ang huhusga sa huli. And kayo, of course. So, ayun lang, mga ka-Republic. So, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video para updated din kayo sa ating mga susunod pang mga videos or reaction video. Bye!